Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, shoutout muna kay Grega P. Garanjet Gela 565 Jan Balinanib NAJEBDIRINDIGUNF9P Frankie Shadows DICTOBES 28 Daryl Y5 Oli Dave Ignacio 3857 McDarrell Prince Jarilatag at Gerald Anarona Lumib M5T9W Reynate Sumalindap Amalebrit Plasyo Chow Manwais Mavav Marvin Encontro V60 Forbidden 063, 1 Marzan Lubay 6,100. Renyes Pilita Ryzen Pangkoga Joswanino Anavaja J. Masabil. Jericho Jetian Nathan Elithica Demski 1,234 Tap Icon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga ka-Emperor. Pagpapatuloy na ko, ano ba tong gulo? Bakit ang daming nakapalibot dito? Sila kaya ang susunod na haharapin ko, ang presensya nila ay nakakakaba. Pero hindi ako sasuko. Rebelde, sigaw ng isang tinig, at nagulat ang binata. Ako, rebelde, bulong niya sa sarili. Habang nanginginig ang buong katawan, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinawag na ganoon. Lalo na't wala siyang maalalang ginawang masama, may malaking butas sa kanyang alaala. Nagtagis ang kanyang bagang, alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan mo? Galit na sigaw ng lalaki. Ang kanyang matay puno ng apoy. Hindi maintindihan ng binata kung ano ang pinagsasabi nito. Ano ba ang nagawa niya? Ano itong kasalanan ang pinagbibintangan sa kanya? Hindi ko alam, bulong ng binata, lalong nagpakulo ng dugo sa galit na lalaki, si Patriarch Hongyan ang tanging santo sa pagitan ng langit at lupa, sigaw nito. Itinuro ang binata, pero ikaw, naglakas loob kang lumabas sa kanyang palasyo habang siya'y nagtuturo, hindi ka ba natatakot sa kanyang galit? Pero master, sagot ng binata, kung si Hongyan ay isang santo, paano niya ako mapapansin? Ako na isang munting Golden Immortal pa lamang, ngayon? Isa lang akong tayi Golden Immortal sa simula, nagulat ang lalaki, ito, hindi makapaniwala sa sagot ng binata. Sinabi pa niya, ang mga daanan na kanyang binanggit ay hindi maintindihan. Hindi ba niya dapat nalang ihinto ang pagpapanggap? Sumagot naman ang isang boses, ikaw, at nagpatuloy ang isa pang boses, alam kong nagpapanggap ka lang, ikaw ang pinakamasaya nung nakalusot ka, hindi ba? Nagsimulang mamula ang mukha ng binatang may pulang buhok, nagulat sa sinabi ng kanyang kasama, anong sinasabi mo? Hindi mangyayari yan, bulong niya. Habang ang lalaking may salamin ay ngiting-ngiti lang sa likuran, tila may lihim na nalalaman. Binabati kita, kaibigang Ye Xiaoyu, sa iyong bagong tagumpay, sabi ng dalawang figura, isang babae at isang lalaki, na may paggalang na yumuko sa harapan ng lalaking may puting buhok, sumagot naman ito, salamat, kahit hindi ako gaanong masaya, ang kanilang pag-uusap ay tila nagpapahiwatig ng isang mahalagang kaganapan na naganap. Kahit pa nagtagumpay siya, bakit ganoon ang ekspresyon ni kaibigan Ye Xiaoyu? Tanong ng babaeng may rosas na buhok, nagtataka, ganoon din siya noong nakaraang tagumpay, siguro may dahilan, dagdag pa ng lalaking may berdeng buhok, na tila nag-iisip din. Isang misteryo ang bumabalot sa damdamin ni Ye Xiaoyu sa kabila ng kanyang mga tagumpay. Hindi kaya mas interesante si Senior Ye Zuan dahil sa maliit na bagay na yan, ang tanong ng isang bata na may dalawang buslo sa buhok, na may malaking ngiti sa kanyang mukha, tila ba may nalalaman siya tungkol sa senior na ito na nagpapainteresado sa kanya. Dahil patuloy kayong nagtatanong, hindi ko na kayo matatanggihan pa, sabi ng binata na may puting buhok, habang nag-aayos ng kanyang buhok. Tila may malalim siyang lihim na handa ng ibunyag sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, dahil nagsimula siyang magsalita, habang ang dalawang babae, ang isa ay may rosas na buhok at ang isa ay bata na may dalawang buslo, ay nakatingin sa kanya ng may matinding pag-asa at pananabik, naghihintay sila sa susunod na sasabihin niya. Tila ba malalim na lihim ang ibubunyag? Gusto kong lampasan ang aking mga limitasyon sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap, hindi sa pamamagitan ng pag-asa sa mga panlabas na tulong, sabi ng binatang may puting buhok, habang may matinding determinasyon sa kanyang mga mata, ipinapakita niya ang kanyang pagnanais na umunlad at maging malakas sa kanyang sariling kakayahan. Ganoon pala, hindi nakakapagtakang binibigyan siya ng bibo luohaw. Hindi ba't karapat-dapat naman si Senior Ye Zuan? Kung ganoon, hindi rin niya kailangang talikuran ang mga pagkakataon para makinig sa Dao. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng paghanga at pag-unawa sa desisyon ni Senior Ye Zuan, na tila may malaking karangalan at kakayahan. Kung ganoon, nagkaroon ba si kaibigan Ye Zuan ng pagkakataon sa Purple Cloud Palace at doon nagtagumpay? Tanong ng babaeng may rosas na buhok.
namingiti sa kanyang labi. Wala naman, lang, sagot ng binatang may puting buhok, tila may iniisip at hindi pa handang ibunyag ang lahat. Lahat ng bakas ng labanan ay naglaho, bulong ng babaeng may rosas na buhok, habang nakatingin sa paligid, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla at pagtataka sa nangyari, ang kanilang nakaraan ay puno ng mga misteryo at kapangyarihan. Ngunit nagulat siya nang makita ang lalaking may puting buhok, na tila nagtatago sa likuran. Ano ang nangyari sa laban? Bakit ganoon ang kanyang reaksyon? Isang misteryo ang bumabalot sa kanilang nakaraan. Ito ang itsura niya. Patuloy ang kanyang paglalakbay sa mundo ng mga misteryo, na may pagpapasyang harapin ang mga hamon na darating. Anong ibig sabihin nito, kaibigan Yezuan? Bakit ka nakatitig sa akin? Tanong ng babaeng may rosas na buhok, namumula ang pisngi at may bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tila may malalim na koneksyon ang dalawa na tila hindi pa ganap na naiintindihan. Ibig bang sabihin ay si Hong Jun ang nagsabi ng mga salitang yun? Kung totoo yan, siya rin ang nagligtas sa akin sa gitna ng labanan, bulong ng binatang may puting buhok, habang nakatingin sa babaeng may rosas na buhok, tila may malaking pag-asa at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, habang sinusubukang lutisin ang misteryo ng nakaraan. Nakaramdam si Alex ng gulat, ang kakaibang pangyayari sa loob ng bahay ay nagpapaisip sa kanya. Ang mga lihim na tila nagkukubli sa bawat sulok ay nagtutulak sa kanya upang tuklasin ang katotohanan, handa siyang harapin ang anumang pagsubok para malaman ang buong istorya. Ano ang nangyari, Madam Nua? Tanong ng binata. Nagtataka lang ako kung anong nangyari sa labas ng Purple Palace, sagot ni Madam Nua, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ah, ganoon pala, sambit ng binata habang nakahawak sa kanyang baba. Kung ganoon, ikukwento ko ng maikli ang nangyari. Naging seryoso ang kanyang mukha, handa na ibahagi ang kanyang karanasan. Habang nakikinig ako sa aral ni Hongjun Laozu, medyo naguluhan ako, kaya naisipan kong lumabas at maglakad-lakad, para mag-isa kong intindihin ang mga turo, ngunit bigla, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, tila may hindi inaasahang nangyari. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang kumislap sa aking paningin, at naramdaman ko ang malakas na aura, hindi ko maintindihan ang aking nakikita, pero alam kong napakalaking halaga ng spiritual energy ang nakapaloob dito, kaya pala. Ha? Pero hindi ko kailanman, bago pa man siya makapagsalita, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig, na nagpatahimik sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot, ang kanyang tinig ay tila nawala sa hangin. Narinig ko na ang ganitong sitwasyon, pero hindi ko pa nakita ng personal, ito ay tunay na isang himala, sabi ng babaeng may kulay rosas na buhok, habang nakangiti, ang babaeng tinakpan ang bibig ay nakatingin sa kanya ng may halong gulat at pagtataka. Sa isang tahimik na silid, napansin ng isang lalaki ang kumikinang na gintong alikabok sa sahig. May kakaibang enerhiya dito, bulong niya, ito kaya ang susi sa aking pagbabago, ang misteryosong ginto ay tila nagtatago ng isang lihim na kapangyarihan, naghihintay na matuklasan. Anong nangyari? Sabi ng isang tao, nawala ang lahat ng enerhiya, ang dalawang figura ay nakahandusay sa sahig. Tila naubusan ng lakas, ang kanilang pagbagsak ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa sitwasyon, isang misteryo na kailangan pang lutisin. Masyadong malakas, bulong ng isang tinig, ang isang malaking nilalang, puno ng pawis at nagpapakita ng matinding pagod, ay humihinga ng malalim. Ang perlas na ito ay kahanga-hanga, sabi ng binata, nakangiti, isa itong panggitnang uri ng espiritual na kayamanan, at dahil galing ito sa isang matinding laban, natural lang na mayroon itong natitirang malaking dami ng espiritual na enerhiya, ang kanyang tingin ay puno ng interes. Sa isang kaharian ng mahika, nakatuklas si Liana, isang makapangyarihang sorceress, ng isang sinaunang Propacia, ngunit sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Kale, isang misteryosong estranghero. Ngayon, kailangan nilang magtiwala sa isa't isa upang mailigtas ang kanilang mundo mula sa nagbabantang kadiliman, habang unti-unting lumalalim ang kanilang damdamin. Kahit na bumagsak si Liana, nakita niya pa rin ang kumikinang na anteng-anteng na nagbigay sa kanya ng pag-asa, sa gitna ng kaguluhan, muli silang nagtagpo ni Kale. Ngayon, sa ilalim ng buwan, handa silang harapin ang kanilang kapalaran. Ito na ang simula ng kanilang paglalakbay na puno ng mahika, pag-ibig, at sakripisyo. Hindi tama, ang spiritual energy na ito ay may tatlong uri, ibig sabihin, ang makapal na spiritual energy na ito ay hindi likas kundi gawa ng tao, bulong ng mahiwagang monghe,
Nakita niya ang isang kakaibang kinang sa kanyang mga kamay, nagpapahiwatig ng malalim na misteryo. Bakit mo ako sinisisi? Hindi ko na maalala kung ano ang pinapagawa ko sa iyo. Hindi ba't matalino ka? Bulong ng monghe kay Kale, na tila nagulat. Nagulat din si Kale sa akusasyon, ang tensyon sa pagitan nila ay lumalalim, kasabay ng misteryo ng kanilang misyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na may rope ng mga kahoy na kwintas ang sumigaw ng buong lakas. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan, ang kanyang galit ay nagdulot ng malakas na enerhiya na tila naglalabas ng liwanag, ang eksena ay puno ng tensyon, na nagpapahiwatig ng isang matinding labanan na magaganap. Sa isang iglap, lumiit ang lalaking may kwintas at agad na tumalon patungo sa higanteng nilalang, ang kanyang kamao ay handa sa pagtama, ang higanteng nilalang, na may buhok na parang ulap at matatalim na tingin, ay tila nagulat at hindi makapaniwala sa lakas ng loob ng maliit na mandirigma. Ito ba ang simula ng isang epikong labanan? Isang nag-iisang figura na nakatalikod ang humarap sa tatlong makapangyarihang nilalang na nakaupo sa iba't ibang posisyon. Ang isang nasa kaliwa ay tila payapa, samantalang ang nasa itaas ay mas matikas, at ang isa sa kanan ay mayroong nakapalibot na gininto ang singsing, ang nasa harapan ay nagsalita, "Mga guro, dalawang matatanda, sa tingin ko ay huli na, panahon na para bumalik sa Kunlun Mountain." Ang hangin ay tila bumigat sa pagbigkas ng mga salitang yun, na nagpapahiwatig ng isang mahalagang desisyon o sitwasyon. Bulong ng guro, ang mukha ay kunot sa galit, ngunit isang maliit na tinig ang sumingit, "Guro, huwag na kayong magalit, babalik ako at huhuli ng ilang inihaw na immortal crane para sa inyo." Sa totoo lang, matagal ko na ring gustong magkulong at magnilay, wika niya, habang tumatango ang kanyang ulo. Ang kanyang mahabang asul na buhok ay gumagalaw habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, nagpapahiwatig ng determinasyon na makamit ang kanyang layunin. Ngunit dito, walang sikat ng araw, paano mo nasabing hindi pa huli ang lahat? Bulong ng lalaking nakasalamin, ang kanyang nooy kunot sa pagtataka, ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng pagdududa, habang nag-iisip siya kung paano magpatuloy sa isang lugar na walang liwanag. Nakuha sa pisngi, si Liham, ang binata na may puting buhok, ay napasimangot, ang hawak ay malakas at walang awa, sapat para madama niya ang sakit, may nagbabadyang alitan sa pagitan niya at nang hindi nakikitang kamay. Ano kaya ang susunod na mangyayari? "Paano yan, Master? Hindi niyo naman sinabi agad," sigaw ni Liham habang siya'y pilit na kinaladkad ng kung sino, lumipad ang mga gintong pilak sa hangin, nag-iwan ng bakas ng pagkabigla. Sino kaya ang kamay na naghatak sa kanya? At bakit tila may sikreto ang kanyang master? Patuloy ang misteryo, lalong umiinit ang kwento. Sa isang mahiwagang hagdanan, may dalawang babaeng naglalakad, ang isa'y may mahabang kulay rosas na buhok at nakasuot ng eleganteng puting damit, habang ang isa naman ay may cute na two-buns hairstyle at naka-light purple dress. Pataas sila ng pataas, tila naghahanap ng kasagutan o patutunguhan. Ano kaya ang kanilang haharapin sa tuktok ng hagdanan? Sino sila at ano ang kanilang misyon? Ang bawat hakbang ay puno ng katanungan at posibilidad. Sa isang mundong puno ng mahika, nagtaka si Binibining Yumi sa lalaking may berdeng buhok. Ang talento niya ay pambihira. Bulong niya, napangiti ang lalaki, ano kaya ang susunod nating sorpresa? Puno ng pag-asa niyang tanong, isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanila. Ang tapang ni Yezuan ay kahanga-hanga, paano natin hahayaan siyang umalis ng ligtas? Bulong ng matangkad na mandirigma. Sumagot ang monghe, huwag kang magmadali sa pagtanggap, may plano tayo, isang lihim na misyon ang naghihintay, at ang bawat hakbang ay mahalaga. Kahit may tatlong taga-suporta si Yezuan, hintayin lang natin ang pagbubukas ng tatlong Qing Pass. Sa panahong yun, ang Golden Immortal sa lugar ay nasa ilalim ng ating kontrol, bulong ng monghe na may ngisi sa kanyang labi. Tama ang sinabi mo, sang-ayon ng isang tinig mula sa dilim. Isang masamang plano ang nabuo. Sa tuktok ng matayog na bundok, nakatago ang isang sinaunang templo. Binabantayan ito ng mga naglalakihang bato at umaagos na talon, tila ba'y isang kaharian sa ulap, may mga lumilipad na bato sa paligid, lalo pang nagdaragdag ng misteryo. Anong sikreto kaya ang tinatago ng lugar na ito? Sa gitna ng malawak na patio, isang batang lalaki na may puting buhok ang matiig ang nagwawalis, ang kanyang suot ay simple, at ang walis ay tila ba'y mas malaki pa sa kanya. Sa kabila ng kanyang murang edad, bakas sa kanya ang pagsisikap at dedikasyon sa bawat pagwawalis. Ano kaya ang kanyang kwento at bakit siya nagwawalis sa ganitong lugar?
Pagkatapos ng matinding pagwawalis, bumagsak sa upuan ang binata, sabay ang malakas na hikab, ang pagod ko, ang bulong niya, habang nakataas ang isang paa at mukhang pagod na pagod. Malinaw na binigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa paglilinis. Sa kanyang palad, isang ruby kumikinang na may gintong ukit ang sumasalamin sa liwanag, nagpapahiwatig ng sinaunang kapangyarihan. Ito ang susi sa isang nakatagong kaharian, puno ng hiwaga at pakikipagsapalaran. Ang taglay nitong enerhiya ay humihila sa kanya, handang buksan ang pintuan ng hindi pa natutuklasang mundo. Ano ba talaga itong basag na bato? Ginawa akong makalusot sa labanan, bulong niya sa sarili, habang nakakunot ang noo at nakalahad ang palad, sa pagitan ng pagtataka at pagkabigla, may desisyon siyang ginawa, itapon na nga lang. Ha? Bulalas niya, habang isang asul na bowl ang enerhiya ang biglang lumitaw sa itaas, nagliliwanag. Nagulat siya at tila may hindi inaasahang kapangyarihan ang biglang nagpakita, ang liwanag nito ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula o isang hindi inaasahang pagtuklas. Isang kapana-panabik na balita ang bumulaga, natuklasan ng host ang isang Dao fragment, at na-unlock ang isang ultimate quest, Chaotic Honghuang. Kailangan niyang kolektahin ang 49 na Dao fragment para maging perpekto ang Honghuang world sa Chaotic level, na nagbibigay daan sa host na manatili roon ng walang hanggan. Ang host ay nagulat, bakit hindi mo ito sinabi agad? Kailangan kong maghanap ng mga fragment ngayon. Teka lang, sigaw ng sistema, ang mga Dao fragments ay bahagi ng pinagmulan ng Honghuang, lumilitaw ng random sa buong mundo, at tanging ang host lang ang makakakita sa mga ito. Kailangan niyang maging alerto at mabilis, walang oras para mag-aksaya, kailangan niyang simulan agad ang paghahanap. Kung ganoon, wala na tayong magagawa kundi maghintay, hindi ba? Bulong ng bida, sabay bagsak sa sahig. Ang pagkabigo ay bumalat sa kanya. Kung random lang ang paglitaw ng mga fragment at siya lang ang makakakita, parang naghihintay lang siya ng swerte. Gising na, tamad, hindi pa nga isang oras lumipas, nagpapahinga ka na naman, sigaw ng tandang may pink na bibig at pulang palong, ang kanyang tinig ay gumising sa buong farm, may puso sa bibig at galit na kilay, ipinapakita niya ang kanyang pagkadismaya. Ayoko na, araw-araw na lang, ako ang maglilinis ng templo, hindi ko na kaya, reklamo ng tandang, lumilipad sa ere at nagmamaktol. Biglang, isang lalaking may puting buhok ang nagising, ano, hindi ka ba natatakot sa parusa? Ikaw ay napakaligalig. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Bulong ng tandang, namumutla sa takot, umatras siya habang nakatitig ang bida na masama. Babala, ako ang magiging pinuno ng langit sa hinaharap, kung saktan mo ako. Maghanda ka sa mga kahihinatnan, sigaw ng balahibong nilalang, nagbabantang ang kanyang matatalim ng uso, ang mga mata nito'y nagliliyab sa galit, magdudulot ako ng kapahamakan na hindi mo kayang isipin. Huwag kang mag-alala, ang magiging tangtungan ng aking master ay isang kalabaw, hindi ikaw, sabi ng isang tinig, nagdulot ng pagkabigla sa nilalang, ano ang ibig mong sabihin, bulong nito, ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Matagal ko nang gustong kainin ng piraso mong yan, bulong ng isang ngiti, tumutulo ang laway sa labi, hindi masarap ang laman ko, puro balahibo lang ako, sigaw ng balahibong nilalang, nanginginig sa takot. Ha? Ano yan? Bulong ng isang lalaking may puting buhok, habang may biglang sumulpot na liwanag at sumabog ang paligid, isang misteryosong scroll ang lumabas mula sa dilim, naglalaman ng sinaunang lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. Handa na ba siyang harapin ang panganib at kapangyarihan na hatid nito? Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nakanganga ang binata, hawak ang kumikinang na scroll, ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito, na tila ba may buhay ang papel, anong lihim kaya ang nakatago sa loob, isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang naghihintay na mabuksan. Nakangiti ang binata, hawak ang sulat mula kay Nuwani ang niyang, ito ang sulat niya. Nakalabas na siya at inimbitahan akong bumisita, sigaw niya. Ngunit mula sa kanyang balikat, isang maliit na ibon ang nagbabala, magagalit ang Kunlun Mountain Tongtian sect leader kung basta ka na lang aalis, ano kaya ang pipiliin niya, isang bagong pakikipagsapalaran o ang galit ng kanyang sekta? Biglang nagbago ang kulay ng paligid, ang tandang ay tila nagulat sa isang nakakabinging pagsabog, habang ang isang anino na may nagliliyab na pulang mata ay nakatitig sa kanya. Sabay pala tayong lumabas, bulong ng misteryosong figura na may mahabang buhok, ang kanyang mga mata ay mapaglaro, mukhang hindi pa rin natin malaman kung sino ang mas magaling, di ba? Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi,
hudyat ng isang panibagong hamon na magsisimula. Ang matandang yon, sa tingin ko, ay malapit nang makarating doon, bulong ng lalaking may maitim na kutis at nakangiting labi, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, suot ang isang kwintas na may pulang hiyas at may balahibo sa kanyang balikat, tila ba handa na siya sa anumang laban. Tulong, sigaw ng isang tinig, na nagpatigil sa dalawang lalaki, bakit pamilyar ang tunog na yan? Tanong ng lalaking may mahabang buhok, tingnan natin, sagot ng isa, handang humarap sa anumang panganib na naghihintay. Sa isang madilim na gabi, isang puting manok ang nakatali sa isang kahoy na poste, na may apoy sa ilalim nito, ang manok ay nasa bingit ng panganib, at tanging isang himala ang makakapagligtas dito, sino kaya ang nagtangkang gawin ito, at may darating pa kaya para iligtas siya? Biglang nagkaroon ng pagsabog ng enerhiya, at ang mga tali na nakabalot sa manok ay naputol, isang figure ang lumitaw mula sa itaas. Naglalabas ng matinding kapangyarihan, pari, Diyos ko, iligtas mo ako, ang sigaw ng manok, puno ng pag-asa. Nakalaya na ang manok, maraming salamat sa iyong biyaya, pari, sa pagliligtas sa aking buhay, ang bulong nito, puno ng pasasalamat, ang nakaligtas na manok ay tumingin sa kanyang tagapagligtas, na tila nagulat sa lakas at kapangyarihan nito. Ang mukha ng lalaki ay nagpakita ng matinding galit, ang taksil na ito ay gustong patayin ako sa galit. Tingnan mo kung paano ko siya parurusahan kapag nahuli ko siya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot, at tila handa siyang gawin ang lahat para makaganti. Biglang, isang matalim na liwanag ang bumulusok mula sa itaas, diretso sa manok, ang manok, nagulat at natakot, ay halos hindi makakilos, ang lalaking nakaputi, na tila may malalim na koneksyon sa manok, ay nagmasid sa pangyayari ng may pag-aalala, ito ba ang parusa o isa pang pagliligtas? Ang kapalaran ng manok ay nasa bingit na naman. Ang pangkalahatang pari ay personal na kumilos, ang maliit na batang ito ay talagang mapapahamak, sabi niya, habang ang manok ay tila natutuwa sa kanyang presensya, ang aking guro ay may pambihirang talento at nag-iisa, ngunit matapos itong matapos, magiging maingay ang lahat, bulong ng manok, ano kaya ang susunod na mangyayari?